Magandang gabi po sa inyo mga mahal nating manonood. Tayo po ay nasa pagpapatuloy ng ating mga pagtalakay may kaugnayan sa paniniwala ng mga saksi ni Jehovah, partikular na doon sa kanilang paniniwala sa isang paraisong lupa. Na ang tinutukoy nila, yung ating lupa ay mananatili magpakailanman matapos na lipulin ng Diyos ang lahat ng masama dito at ang kasalukuyang kalakaran ng mga bagay-bagay at iligtas ang mga saksi ni Jehovah. Doon po sa ating nakaraang pagtalakay, ating tinalakay yung mga salita sa aklat ng Awit 37:29, lalong-lalo na may kaugnayan doon sa salitang magpakailanman. Atin pundong napatunayan na kahit sa kanilang sariling mga referensya o mga babasahin, pinatutunayan nila o sinasabi nila na hindi nangangahulugang walang katapusan ang salitang isinasalin nilang magpakailanman doon sa Biblia na ginagamit nila sa Awit 37:29 na batayan ng kanilang paniniwala. Ngayon po ay nais naman nating tawag pansin na hindi lamang iyon ang kanilang batayan, kundi napakarami pa nilang ibang maaaring mabasa diyan sa tinatawag nating lumang tipan, ang basahin sa inyo, nakatibayan na yung lupa daw ay mananatili magpakailanman. Bilang halimbawa, yung Awit 104, talatang 5, na nandoon din yung salitang magpakailanman. O kaya yung Ecclesiastes, Kabanata 1, talatang 4, na nandoon din yung salitang magpakailanman. Pero ngayon po, alam na natin na ang original na salitang naroon ay ulam o panahong walang takda. Hindi ibig sabihin na walang katapusan. Maaaring mahabang panahon, ngunit iyon ay hindi nangangahulugan na walang katapusan. Pero meron pa silang ibang mga mababasa dun sa lumang tipan o binabasa sa lumang tipan na may mga diwa na nagsasabi nila itong lupa talagang original na nilayo ng Diyos na maging tirahan ng tao magpakailanman, sabi nila. Bilang halimbawa, babasahin nila sa atin yung nasa Isaias 45:18. Oo, doon sinasabi, kung ating babasahin, ating pong basahin yung talatang iyon ng Biblia sa kanila mismong sariling salin. 45:18. At ating pong tinan, kung dito baga ay sinusuportahan yung kanilang paniniwala na gagawin paraiso ng Diyos ang lupa o ang ating planeta at tatahan dito ang mga tao magpakailanman. Sabi po rito, sapagkat ito ang sinabi ni Jehovah na may lalang ng langit, siya na tunay na Diyos na tagapag-anyo ng lupa at nilikha nito. Siya na nagtatag nito ng matibay na hindi niya nilalang na walang kabuluhan na nag-anyo nito upang tahanan. Ako si Jehovah at wala na iba pa. Dito pa sa ating binasa, may nakita po ba tayo na sinasabi rito na mananatili yung lupa magpakailanman? At ito ang titirahan ng mga matuwid na tao magpakailanman? Kahit na nga po nakalagay sa salitang magpakailanman, alam na natin kung ano yung tunay na kahulugan ng salitang iyon doon sa original na ginamit na wika sa lumang tipan. Pero dito po wala tayong nakita. Sinasabi lamang nung talata na maayos ang pagkakalikha ng Diyos sa lupa. Ito ay matibay, perpekto sa kung ano talaga ang layunin niya, na ito ay tirahan ng mga tao. Pero po ang talata ay tahimik. Yung Isaias 45:18 ay tahimik sa kumbaga ang pagtira ng mga tao dito ay magiging magpakailanman o sang-ayon sa salita ng mga saksi ni Jehovah ay walang katapusan na paraisong lupa. Ano pa po yung isa pang talata? Meron pa po silang talata sa Awit, hindi ko na matandaan yung eksaktong talata, pero ganito po yung diwa. Ang sabi doon,
Ang langit, tahanan ng Diyos. Subalit ang lupa ay ibinigay niya sa mga anak ng mga tao. Muli, hindi po sinasabi ng talata ngayon na yung lupa, ibinigay niya sa tao upang maging tirahan nila ng walang katapusan. Kundi sinasabi lamang na kung ang langit para sa Diyos o sa espiritong o espiritual na mga persona o mga espiritong mga nilalang, yung lupa ay para naman sa sangkatauhan. Pero hindi niya sinabi na ito ay mananatili ng walang katapusan o walang hanggan. So, ganun po. Ngayon, meron pa po silang talata na babasahin sa inyo. Halimbawa, yung nandoon sa Isaias, kabanata sa 5, mga talatang 21 hanggang 23, na kung saan sabi nila doon ay inilalarawan yung isang paraisong lupa. Pero kung ating pong itataas yung ating pagbasa doon sa talatang 20, malinaw. Kahit sa kanilang salin, na ang mga tao sa panahon iyon, doon sa alagayang iyon, sinasabi nilang nasa paraiso, ay may kamatayan pa rin. Pero meron silang palusot doon. Ang sabi nila, yun daw ay yung tinutukoy doon ay yung mga masasama. Pero hindi po totoo yun. Kung ating titingnan maigi, yung talatang 20, pagkatapos na sabihin na yung mga tao na mamamatay sa edad na 100 taon, ibinukod sila ng tinatawag na pangatnig o yung conjunction na N. And as for the sinner, sabi doon, ngunit kung tungkol, ngunit, subalit, may kaugnayan naman sa masasama. Kaya, hindi pinatutunayan ng mga talatang ito na totoo yung konsepto o yung pagtuturo ng mga saksi ng Jehovah na ang lupa ay mananatili magpakailanman bilang tahanan ng mga tao na mabubuhay magpakailanman. So, yan po ang buod ng mga talata na nasa lumang tipan. Kumusta naman po doon sa bagong tipan? Paano po ba nila pinatutunayan yung kanilang pagtuturo na magkakaroon ng paraisong lupa at dito mamanahin ng mga matuwid o ng mga sumusunod kay Jehovah, dito nila gugugulin o i-enjoy yung kanilang buhay na walang hanggan. Atin pong basahin yung isa sa mga binabasa nilang talata sa aklat ng Mateo, kabanata 5, talatang 5. Po sa Mateo 5:5 ay ganitong sinasabi, maligaya ang mga may naong loob, yamang mamanahin nila ang lupa. Muli po, ang manunulat niyan, yamang isinulat din niya ang sabi ng mga saksi ng Jehovah sa original, yung original na kopya ng Mateo sa Hebreo, yung lupain ang tinutukoy dyan. Pero igigit nila na yung lupa, yung planeta natin, yung tinutukoy dito, namamanahin ng mga matuwid. Pero sa kanila pong mga literatura, makikita natin yung pagpapaliwanag kung sino ba yung matuwid o yung mga maamo na tinutukoy ng talatang 5, yung may naong loob, lonely in heart. Yung mga maamo dyan. Kung ating pong babasahin yung kanilang referensya, muli, yung insight of the scriptures tungkol doon sa kung sino yung maaamong loob na yan, ang magmamaya ng pagmamana ng lupa, makikita po natin doon sa kanilang referensya ngayon na ang pangunahin daw na tinutukoy noong maamong loob o lowly in heart yan ay ang ating Panginoong Hesus. Pagkatapos, sabi niya, kasama niyang mga tagapagmana, sabi nung kanilang aklat na yon, kasama ng mga tagapagmana niya doon ay 144,144,000 na kasama ni Jesus na maghahari sa langit. Kasi po sa mga saksi ni Jehovah, mayroong dalawang pag-asa. Yung karamihan sa kanila, yung mga saksi ni Jehovah, mabubuhay sa daw, sa paraisong lupa,
At yung isang maliit na grupo ay makakasama ni Jesus sa langit bilang mga tagapamahala, mga hari. At yun daw ang mga pangunahing tinutukoy dyan. Kung ganoon, ang paraan ng pagpapaliwanag nila kung susundan po natin, ibig po ba sabihin ng mga saksi ni Jehovah na si Hesus Kristo titira din sa lupa tsaka yung 144,000? Dito nila gugugulin yung kanilang walang hanggan? Dito sila mamamalagi sa planetang lupa magpakailanman? Yan po yung malaki nilang problema doon. Ganun ang kanilang paraan ng pagpapaliwanag. Kaya kung ikakapit nila yan, doon sa sinasabi ng lubhang karamihan ng mga ibang tupa na mabubuhay sa lupa, iyon ay pangalawahin na lamang na pagkakapit. Kasi pangunahin na, sabi nila, iyan ay tumutukoy kay Jesus at saka doon sa 144,000 kasama niya sa langit. O paano ngayong mapupunta sa lupa? So, may problema po silang malaki doon. Paano nila pagkakasunduin ngayon yung pagbasa nila ng Kabanata 5, talatang 5 ng Mateo para patunayan yung isang buhay na walang hanggan o walang katapusan sa isang literal na lupa, itong ating daigdig. Kaya ito po, hindi nila magagamit dahil meron silang problema dyan sa sarili nilang pagtuturo. Ngayon, dumako po tayo doon sa isa pang talata, malapit lang yun, lipat tayo ng konti, baba tayo ng konti, na ginagamit nila, madalas nilang gamitin sa pagbabahay-bahay para sabihin nila kung ano yung pag-asa ng mga tao daw. Basahin mo natin yung Kabanata 6, talatang 9. Sabi rito, manalangin kayo kung gayon sa ganitong paraan. Ama namin na nasa langit, pakabanalin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Kaya ganito po yung paraan, pagpaliwanag nila dyan. Sabi nila, di sa langit may kapayapaan. Doon, talaga, may pag-iibigan. Kaya, sa palagay mo ba, tatanungin ka nila, no, ng mga saksi, hindi sasagutin ng Diyos yung panalangin natin yan. Tuturo niya ba yan? Kung siya mismo din niya sasagutin. Kaya kung sasagutin niya, siyempre sabi mo, opo, sasagutin. Ngayon, kung sasagutin niya, so, ibig sabihin, darating ang panahon na ang lupa, magiging katulad na rin sa langit. Kasi, ang sabi nung salin nila, mangyari nawa ang iyong kalooban. Kapag nangyari na yung kalooban ng Diyos dito sa lupa, ang kalooban niya yan ay maging isang pangglobong paraiso yung ating planeta.